Kasi ngayon, yung vlog ko, it's all about yung pagkakaroon ko ng bato. Kasi may mga nagko-comment sa inyo dyan, paano ako nagkaroon ng bato, ano yung mga symptoms, so paano ko nalaman na may bato ako. So sa inyo na mga talagang taga-subaybay ko, siguro alam nyo na. Hello guys, and welcome back sa ating panibagong vlog. So, ayan, medyo okay na tayo. And salamat kay Lord. Today is magto 2 weeks na since after my operation. So, ayan, kami lang dito ni Johan. Dahil today is Saturday. Happy Saturday sa inyong lahat. And si Deepak wala dito dahil may event sila. And sabi niya sa akin, matatanggap daw siyang prize today. So, ayun, congratulations sa asawa ko kung tama yung narinig ko kanina kasi maaga kaming nagising. And since naman operahan ako, si Deepak lahat na. Siya na talaga yung routine. And siya yung tagaluto. Tagaluto rin syempre ng pagkain ko. Guys, ang asawa ko bago siya mag-birthday, kakamagutom daw ako. Sag, dal, and fruits. Ayan. Kain ako. Ayan, 11:30 na. Niluto ni Deepak. Isda yan, tapos ito. Kain tayo guys. Guys, luto ni Deepak. Tinulang manok. Sabi ko hindi ako pwede sa manok, pero dinalahan pa rin ako sa bawlang. Maraming luya. Salamat kay ma'am na nag-comment. Sayote at may labanos yan, masarap. Hindi yung kanin ko, soft na soft. So, 5 days ko ito guys. Si Deepak lagi nagluluto ng food ko. Ayan. Salamat sa mahal na Panginoon. Siyempre kay Deepak, hindi ako pinapabayaan. Ayan. Sabaw-sabaw lang muna ako guys. May isda kaya ito? Ayan. Si Deepak nagluto niyan guys. Tapos si Mandira din. So maghugas muna ako ng kamay at kakain ako. Dahil gutom na ako guys. And 6 na. Nanonood ako dito. Sabaw na isda, marunong pala magluto guys. So ayan, napapasalamat ako sa asawa ko. And lalong-lalo sa pag-iintindi na alam nyo yun, yung pasensya na Deepak, grabe talaga. Kasi ngayon, yung vlog ko, it's all about yung pagkakaroon ko ng bato. Kasi may mga nagko-comment sa inyo dyan, paano ako nagkaroon ng bato, ano yung mga symptoms. So sa inyo na mga talagang taga-subaybay ko, siguro alam nyo na kung paano ko nalaman na may bato ako. Dahil since naman, hindi po ako aware about sa mga bato-bato na yan. Sa totoo lang, hindi talaga ako aware. So kung paano ko nalaman mayroon akong bato at sa vlog ko na yan, i-click nyo lang yan, panoorin nyo
kung bakit nalaman ko na may bato ako. So, ayun. And sa mga nagtatanong naman na paano ako nagkaroon ng bato. Ang pagkakaroon ko ng bato, gaya ng sabi ko, hindi talaga ako aware about sa mga gallstones, kidney stones, yung mga ganon. Naririnig ko lang yan sa nanay ko na, hala, pigil-pigilan mo yung ihi mo, magkakaroon ka ng bato sa kidney, operahan ka, yan lang. Pero yung mga bato sa abdo, wala, hindi ako aware niyan. Ayun, ulit, ang pagkakaroon ko ng bato ay hindi ko alam na may bato ako. And second, bakit ako nagkaroon ng bato? Hindi ko nga alam bakit ako nagkaroon ng bato. Ngayon ko lang nalaman bakit ako nagkabato. Dahil syempre na-operahan na ako, in-explain na lahat sa akin ng mga doktor. At ano ang kanyang mga symptoms? Unahin ko, matagal ko na talagang iniinda yung acidity ko, guys. Grabe, pero in-ignore ko siya dahil naisip ko nga, normal lang ito na acidity kasi nawawala naman siya, nagiging okay ako. Kung na pagtanto na ilang dekada na, guys, nag-work pa ako sa UAE. Sobrang busy ako, nalilipasan ako ng gutom. Pag tuwing kakain ako, yung nalipasan ka na talaga ng gutom. At doon ako kakain ng madami. Tapos makakaramdam ako ng acidity na nagsusuka ako ng maasim. And hindi ako nagbabaon. Lagi ako fast food. Dahil syempre may mga staff meal. Alam niyo yung mga staff meal sa mga OFW dyan na katulad ko rin before, makaka-relate sa mga staff meal. Bili na lang kasi tamad na magbaon, 'di ba? Lalong-lalo pag sahod. So, bongga ang buhay, food court lagi, ganun ang buhay ko. And walang exercise, hindi ako pala kain ng prutas, basta more talaga ako sa fast food. Yan, mga kung ano-ano, basta fast food. Kain lang ako ng kain, bili sa labas. Pero hindi ako pala inom ng soft drinks, guys. Take note, hindi ako pala inom ng soft drinks. Pero pala kain ako sa fast food. Most of the time, nangyayari sa akin, ang mga pag-atake na ganito is sa UAE ako. Tapos hanggang sa nakauwi kami dito, parang dito na talaga siya lumala. Na lately ko na lang naramdaman yung pag sumakit yung tiyan ko, pag busog ako, doon ako nagtataka. Busog ako, bakit sumasakit yung tiyan ko? Tapos, nagko-connect siya sa likod, nagko-connect siya sa ulo ko. Or di kaya, mauna minsan sa sakit yung likod ko, dito lagi, guys, left lagi, yung sakit na likod ko. Iba siya, guys. Hindi yung grabe na sa sakit talaga, hindi, iba siya, guys. Yung parang may blade siya na hindi naman siya bearable naman siya yung sakit, pero hindi siya titigil. Hindi siya makukuha. Sabi ko pa nga, hindi man ako pagod. Bakit sumasakit itong left ko lagi? Yun ang likod. Ang likod ko lately na lang yan, guys. Tapos, maya-maya, di sasakit na yung ulo ko. Kasi sumasakit na yung likod ko, sasakit na yung ulo ko. Then after that, magkoconnect na siya sa tiyan ko. Di kaya tiyan yung sasakit sa akin, magkoconnect na siya sa ulo ko. And yung likod ko, guys, everyday siya talaga sumasakit. Everyday. Kaya sabi ko nga, magpapamassage nga ako kadipak, baka lamig ito. Ay, guys, wala. Sabi ko nga sa inyo, kahit wala akong may ginagawa, sumasakit talaga. Iba kasi, guys, yung sakit ng likod, no? Na CS tayo, sa mga nanay dyan, na mga cesarean. Iba yun, guys, eh. Tapos, every morning, pag nagigising ako, ang nanonotice ko lalo, ito yung, balakang ko. Grabe. Parang sabi ko, siguro ito, dahil CS ako. Kaya parang mababasag siya. Yung parang hindi ko maintindihan. Pagising ko sa umaga. Pero before, guys, hindi ko ito naramdaman. Lately na lang talaga itong mga mas grabe na symptoms na lumabas sa akin. Pero yung pagsakit ng tiyan, wala akong grabe na atake. Sumasakit siya, guys, kung naalala nyo sa mga vlogs ko. Teka lang, inom muna ako ng warm water. So, ayun. Pag inatake ako ng acidity ko, sira talaga yung araw ko, guys. Kasi parang buong katawan ko, guys, nangangasim talaga. Maasim talaga yung buong katawan ko. Eto, guys, it doesn't mean na sinasabi ko sa inyo yung mga symptoms ko, may mga bato na kayo. Kasi, iba-iba ang katawan natin. And hindi naman na ibig sabihin na ganito na yung naramdaman ko, shinare ko sa inyo, may mga bato na rin kayo. Huwag kayong matakot, dahil ang sabi lang sa akin ng doktor, pag may bato, wala ka actually symptoms unless na nagpa-ultrasound. And yung iba naman, meron namang symptoms, kagaya nga niyan, acidity, and nasusuka. Basta, guys, iba-iba, guys. Iba-iba tayong katawan, iba-iba tayong mga symptoms. Sinishare ko lang sa inyo yung aking experience, okay? So, ngayon, balik na
tayo. Saan na ba tayo nun? Yung mga symptoms ko. Yun. Pananakit na liko. Susuka talaga ako ng maasim. Kahit ate ko, alam niya yan. Kahit yung mga kaklose ko, nagsishare ako sa kanila, na nagsusuka na naman ako ng maasim. Kasi, pag sumakit talaga ulo ko, connected sa sikmura ko, ayun, alam ko na kung ano yun, acid na yun. Tapos, naglalabas ako na parang bula, na parang tubig, na maasim na maasim. Ayun guys, ang mga symptoms ko, at hindi naman ako lagi sinisikmura, and hindi naman ako dumating sa point na inatake talaga, na hindi ako makatayo sa higaan, which is hihiga lang talaga ako pag alam ko na parang ang hapdi ng tiyan ko, kasi iba ang klaseng sakit guys. Iba, hindi siya yung normal na sakit ng tiyan. Hindi mo siya ma-explain. So, kaya, yun ang naramdaman ko. And then, akala ko lang talaga normal, normal. And, sa mga nagtatanong, so yun, ang aking mga symptoms. But, doesn't mean na kayo may mga acid-acid kayo, may mga bato na agad kayo. So, baka may mga GERD lang kayo, or baka na pero much better na to make sure ipa-check up. And, sa may mga alam din, or alam nyo na may mga gallstones kayo, i-monitor nyo na lang kung ano ang ma-advise inyo ng mga doktor. And again, hindi naman tayo pare-pareho, pero kasi kung mas maganda na sundin na lang natin yung mga doktor, kasi sila talaga yung mas nakakaalam. And of course guys, may mga kaibigan din tayo na nag-advise sa akin na mag home remedy, and syempre appreciate ko yun. And sobrang thankful ako sa mga effort nila. Mga nag-effort na mag-PM sa akin. Maraming salamat. Pero kasi ramdam ko na talaga siguro na kahit mag-home remedy ako, wala namang mawawala, no? Pero natatakot ako, and worth it talaga na pinakuha ko siya, kasi hindi ko talaga expect, diba? Nakita nyo naman yung bato ni Inday Mila. And after 2 days, makakaligo na ako guys. Iba na ngayon yung pakiramdam ko. Hindi na ako nag-worry, and nakakatulog na ako ng maayos. Dahil, syempre, talagang thank you Lord, dahil talagang nalampasan ko. Syempre sa mga prayers nyo guys, and lalong-lalo na syempre talagang nagpapasalamat ako sa man na Panginoon. Hindi talaga ako makapaniwala na eto ulit ako ngayon sasalita sa inyo. And ngayon, mga pagkain na hindi ko sila makain-kain before, na sabi ko makakain ko na sila, na wala akong takot. Alam niyo yun? Kaya nga sabi ni Doc, sa ngayon, mag-ano ka muna, i-adjust mo muna yung sarili mo, dahil para in the next week or mga next month, pwede mo na kainin yung mga gusto mong kainin. At least that time, na-adapt na ng katawan mo yung kung ano ngayon meron ka sa katawan mo, na nawala ka ng abdo. So, pero syempre, avoid ko yung mga spices, yung mga spicy talaga ba, since hindi naman ako talaga kain ng mga maanghang and mga oily. So, ayun, pwede ka rin naman kumain, sabi ni Doc, pero yung moderate lang, and hindi ganun kadami. Pero natatakot na kasi ako guys, kaya kayo, hanggat healthy pa yung mga abdo nyo, pag-ingatan nyo. Hanggat wala kayong mga sakit, huwag kayong mangarap na magkakasakit kayo. Dahil hindi biro ang magkasakit guys. Pangarap lang kayo, wag lang yung magpa-pretend kayo na may mga sakit-sakit kayo. Kasi baka matuluyan, wag naman. So, yun lang ang aking advice. Dahil ako guys, talagang ito lang yung aking naramdaman talaga. Simpleng acidity lang talaga guys, na hindi ako aware about sa bato-bato. So, ayan guys, na-share ko lang sa inyo ito. And dahil syempre may mga nagtatanong, kaya siguro yan din ang reason ba't ako nagkakaroon ng bato, dahil sa pagkakain ko ng mga hindi healthy nung medyo bata-bata pa. And syempre, alam nyo naman, huli na yung kumbaga, alam nyo naman minsan ang ating mga katulad niyan, yung bato ko, lumabas na siya sa ganitong age ko. So, pag medyo hindi ka pa nasa 40s, swerte ka na kung wala kang bato or hindi ka labasan ng mga bato-bato. So, kagaya nga din ang sabi ko before, may tao talagang prone sa mga bato, kagaya ko. And hindi lahat ng mga katawan natin pare-pareho. And kaya be thankful na kung talagang kahit anong kain mo, wala kang bato. Kaya
pasalamat ka talaga. Hindi na nagsasound yung tiyan ko at saka hindi na ako nagsusuka ng maasim. Wala na yung sakit na likod ko, ulo ko. Talagang wala. Thank you Lord talaga. And yung pagdumi ko, actually wala naman akong problema sa pagdudumi guys eh. And alam ko naman talaga na yung mga naramdaman ko is sa bato lahat yun. Kasi 3 doktor na talaga nag-explain sa akin. And ngayon parang nagtatry talaga ako na makabawi. And malaki rin yung improvement ko since day 1 na umuwi kami dito dahil unang-una syempre mahina pa ako that time. And tama nga kayo sa mga nagko-comments, napakabilis na recovery nito. And yung sugat, ang liit, sobrang liit siya guys. Hindi siya ganun na grabe. Talagang para lang siyang may kumirot sa'yo. Talagang hindi ako makapaniwala na naoperahan ba ako? Parang wala eh, yung ganun ba guys? So, kaya talagang parang hindi ako hirap. Unlike kasi yung na-CS ako kasi iba naman sa CS. Masakit talaga guys ang CS. Kaya, ayan, pero okay lang kasi worth it naman. Para din talaga sa baby yun. And hindi ako makapaniwala kasi syempre nagkakaroon tayo ng dalawang major operation na kasi major operation din ito. And syempre gagaling tayo lalo sa tulong ng prayers talaga. And syempre sa pamilya. Kaya nagpasalamat ako syempre sa pamilya ng asawa ko, sa brother-in-law ko, and sa mga wife nila, and sa mga kapatid ko, and sa papa ko, sa mga taong close sa akin. Sobrang thankful ako na hindi sila nang iwan sa akin. Nandun sila para i-challenge talaga ako. And may mga Pinay din na syempre taga Nepal. Alam na nila kung sino sila. Kadami guys, hindi ko na maisa-isa. And lalong-lalo na sa inyo, napakadami nyo kung pwede ko lang i-share lahat ng mga wishes niyo sa akin. Kaya talaga yun palakas sa akin. And basta guys, ayan na naman ako. Tears of joy to. Tears of joy. Kasi talagang I feel better just I did before na matagal ko rin namang iniinda ito eh. Hindi lang ito ngayon. Ngayon lang talaga siya lumabas na talagang hindi ko na siya kayang hayaan lang. Although hindi siya umatake sa akin, pero hindi ko pwedeng hayaan lang kasi wala akong peace of mind and para din naman sa akin yon. And talagang sinasabi ko talaga sa sarili ko, kaya ko ito. Kaya ko ito dahil alam ko si Lord, hindi talaga siya nagpapabaya. And masaya din ako dahil never ko pinakita sa anak ko na mahina ako, kahit sino namang mga nanay. And kasi ayoko makita yung anak ko na nag-worry siya or na mapanghinaan siya. Believe me or not guys, napakabilis lahat ng proseso na nangyari sa akin. Very smooth. Dire-diretso talaga. Since nakita nyo naman sa vlog ko, pinasok ako, ang bilis ko lumabas, ang bilis ko sa recovery room, and pinasok na ako sa kwarto ko. Talagang sa sobrang excited ko, gusto ko agad na, magpahinga muna ako, and ramdam ko naman sa sarili ko, kaya kong tumayo, kaya kong maglakad. Kagaya nung sinies ako, nilabanan ko talaga yung self ko. Kasi alam ko naman yung sarili ko eh. And nagpasalamat ako guys na kahit payat ako, malakas ako. Yun lang. Yun lang guys. Malakas ako kahit payat ako. Hindi ako yung payat na masyadong, alam niyo yun, mahina, napapanghinaan. No guys. Talagang alam ko yung sarili ko. Kaya sabi ko, kaya ko to. Siyempre, alam ko malakas din ako sa mahal na Pinoy. Alam ko malakas ako sa kanila. So kaya kayo, huwag kayong bibitaw. And huwag kayong mapanghinaan. Dahil siya lang talaga ang pwedeng kahit sino pa yan guys. Kahit sino pa yan. Totoo siya. Yan ang masasabi ko sa inyo. Totoo siya at sa kanya lang kayo kakapit. Kahit sino pang hinaharap niyo. Walang may mangyayari sa inyo basta keep the faith, lakasan niyo yung loob niyo,
Dahil kahit gaano yung faith nyo, kung hindi nyo nilalakasan yung loob nyo, walang mangyayari. Dahil yun ang ginawa ko, yun ang inano ko sa sarili ko na may faith nga ako, pero paano naman ako aanuhin ng mahal na Panginoon kung mahina ako, 'di ba? So ikaw lang mismo makakatulong sa sarili mo. Kahit ilang tao pa magsasabi sa iyo, kaya mo yan kung mahina ka, 'di ba? So, ayun guys, salamat at hindi naman ako ganun ka-emotional dahil pinapractice ko yung sarili ko na ayoko yung maging mahina ako sa inyo. And ayun guys, yung sa pusod na lang kahapon tinanggal. Oh, kasi nga 'di ba, parang yung pusod ko, yung mga balat-balat ko, parang nag-shrink siya, parang ano ba yun, sagi yung balat ko. So, parang yung espiritu ko guys, yun na nga lang din eh. Pero again, ginawa ko na naman na kayanin ko talaga ito para makuha na ito. Kahit maliit lang pero parang nag-stick pa. Ay, grabe. So kaya, ayun guys, alam nyo na at nasagot ko na kayo. So, I hope this week makasimula ako ng again positive na mga vlogs. And thank you so much sa mga prayers niyo again. Huwag kayong mag-alala guys. Kasama kayo sa prayers ko. And sobrang thankful talaga ako. Dahil naramdaman ko na ang pag-YouTube ko napakalaking bagay siya sa akin. Nang maoperahan ako that day. Dahil isa kayo sa mga iniisip ko. Isa kayo sa mga naging inspirasyon ko. May mga tao din na hindi sa atin masaya, pero sa social media guys, hindi natin mapiplease lahat-lahat. Problema na nila yun. Importante, laban! God bless us all. I love you and ingat kayong lahat. Be healthy always.